Sobrang nagulat at nasyak nga pala ako. Umabot kasi ng 1,700 comments yung video na nanghuli ako ng gagamba sa bukid. Pero marami pa rin hindi natuwa. Dapat daw kasi kapag manghuli ako ng gagamba sa bukid, dapat daw ay gabi. Kaya naman kahit natatakot ako, alas 12 ng gabi ay pumunta ako sa bukid na mag-isa lang at walang kasama. Dahil sabi niyo gabi dapat ako manghuli, eto lumabas na ako mag-isa ng gabi. Kahit nakakatakot ay nilakasan ko na ang loob ko para sa inyo. Hanggang sa nakakita na ako ng halaman ko sa nakatira mga gagamba at meron akong nakuha. Kinabukasan ng umaga ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. Hindi ko alam kung anong klaseng gagamba to. Pero nung nakita ko siya, kinuha ko agad siya. Tagandahan din kasi ako sa kulay niya, kulay orange kaya kinuha ko. Medyo shy type nga siya, mabagal siya maglakad pero bigla na lang bumibilis. At nung ibabalik ko na nga siya sa halaman, bigla ako nagulat sa nakita ko. Hindi ko napansin na meron pala siyang pakpak, bigla na lang siya nakalipad. Bigla na lang niya akong iniwan. Grabe, ibig sabihin hindi pala gagamba yung nakuha kong yun kasi meron siyang pakpak. Lumipad siya papunta sa kapitbahay namin. Grabe, ang galing, meron pala silang pakpak. Sa susunod ulit maghaharap ako niya. Pero sige, dahil ayaw niya sa akin, diyan ka na lang. At eto nga pala yung gagambang nahuli ko nung gabi. Nung nakita ko siya sa dilim, nagliliwanag yung mga sapot niya. Bukod doon, color yellow pa, tapos parang kulay golden. Eto pa naman yung favorite kong color, tapos sobrang ganda niya. Hindi ko alam kung anong tawag sa gagamba na to. Pero grabe, sobrang bilis niya. Meron lang laban ng karera ng mga gagamba, panalo na to. At eto pa nga pala, ang pinakanapansin ko, parang meron nakakatakot na design yung likod niya. Siguro sobrang super rare tong gagambang nakuha ko. Pero nga pala akong badges na ibabalita sa inyo. Kung naalala niyo, una kong gagamba, ayan ang gagambang star pala ang tawag dyan. Diba sobrang cute niya, hindi ko pa siya nabibigyan ng pangalan, ang kaso nawawala siya. Hindi ko alam kung nawawala ba siya o nagtatago sa mga halaman at lupa kasi hindi ko na siya makita. At dahil wala nga kasama yung gagambang yellow or gagambang gold na nakuha ko sa book, ngayon ay naghahanap-hanap ako ng mga gagambang bahay dito sa mga sulok-sulok. Kaso wala akong makita kasi puro sapot na lang ang mga natitira. Kaya naman nagpunta ako dito sa likod ng bahay namin kung saan madilim. Hanggang sa bigla akong nagulat kasi nakakita ko ng bahay ng gagamba at meron nakatirang gagamba na kulay brown. Hindi ko alam kung ano tawag dyan, siguro gagambang brown na lang tapos meron pang itlog. Kaya ang ginawa ko, niligtas ko sila kasi baka mamaya makain sila ng butiki. Para hindi sila mapahamak, ililipat ko na lang sila doon sa aquarium. Syempre, pares ko silang kinuha kasi iniisip ko baka anak niya tong mga itlog. I-rescue natin sila baka kasi kainin ng butiki. Hihintay natin papisa tong itlog kung gaano kadami anak niya. Pero bago ko sila ilipat sa aquarium, naglagay muna ako na isa pang halaman. Ito nga pala magiging bahay nilang magnanay. Para madali niya makita yung itlog, dito nga pala ilalagay yung itlog sa gitna. Para madali lang niya makita kung nasa ng itlog niya. Tapos inalagay ko natin pala siya sa halaman. Sobrang natas niya ako kasi tumabi agad siya doon sa itlog niya. Kaya kung sakali napisa ng itlog niya at dumami ng gagamba natin, pwede natin ipamigay ito sa mga followers natin. Bali, pinaglayo ko talaga sila ng bahay. Hindi ko pa kasi sure kung ano ugali nilang dalawa. Baka kasi mamaya pag nakita sila ay mag-away sila, di ba? Ayoko naman mangyari yun. At ngayon nga pala ipapunta ako sa tindahan dahil meron nag-advise sa akin tungkol sa mga gagamba. Kapag daw kasi nauuhaw ang mga gagamba, hindi daw yung umiinom sa mga tubigan. Kung gusto ko daw kasi talaga mag-alaga ng gagamba, umiinom daw sila sa bulak o kaya daw ay sa cotton buds. Kaya naman eto, napabili ako ng cotton buds. 7 pesos lang, 100 pieces na matagal ko itong magagamit. Well, wala naman masama kung susubukan natin, di ba? Ang sabi lang kasi basahin daw natin itong cotton buds. Kasi pag nabasa daw to, pwede daw itong kagatin ng gagamba at doon daw sila iinom. Kaya naman binawan ko na to sa lupa malapit sa kanila, sa gitna ko to nilagay. Para anytime pwede na madaanan kung sakali mauuhaw sila at makagat nila, makakainom sila. Naka-curious nga ako kasi sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng gagambang umiinom ng tubig. Paano kaya nila yung ginagawa? Ito talaga nagbantay ako. Hinihintay ko sila magising, hinihintay ko sino uunang iinom sa kanila. Inabot na ako na isang oras dito, kakatitig, tulog pa rin sila. Siguro hindi pa rin sila nauuhaw. O siya, sa ngayon yun lang muna ang update natin sa ating gagamba. Kapag napisa na lang yung itog ng gagamba natin, pwede natin ipamigay. O sa ngayon yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!